Sinasabing kahit saan at kahit na kailan, basta nagtakbo ang dalawang tao may sasakyan, malamang mag-uunahan. Likas na mahilig ang tao sa anumang bagay na umaanda. At kapag umusan, tiyak, iaarangkada, ikakarera. Maging ang mga karaniwang sasakyang hindi sadyang pangarera, pinipuwersa. Kahit jeep, tricycle, o ang naging popular na scooter. Bata o matanda, lalaki man o babae, tila walang upas at sawa. Basta't may pagkakataon at may konting pwesto, sigurado, kakaripas ng takbo. Ang forma in Pogi Points. Para kang nakalutang. Saka yung ingay ng makina, yun. Maganda sa dibdib. Nakikita mo talaga, yung hindi mo na-experience yung bilis na ordinaryo, dun ma-set mo yung sarili mo para kung hanggang saan ang kaya mo. Siguro para mabago. Dahil karamihan puro kotse, owner. Baka ngayon, baka pwede na, jeep na, di ba? Yung thrill niya. Masaya. Maraming pogi. Sa Metro Manila, unang nauso ang karera ng kotse sa bansa. Mula pa noong dekada 50 hanggang sa ngayon, patago-tago itong ginagawa sa mga malalapad at diretsyong kalsada sa Green Hills, White Plains, Libis, Mindanao Avenue at Commonwealth Avenue. Tila tradisyon na sa mga mapeperang kabataan na mahilig sa kotse ang magpuyat, umusta at sumali sa drag racing. May karera ng kotse na matagal na ang kinahihiligan. Sa kalsada, ginagawa. Sa hating gabi. Walang permiso kaya iligal. Patago-tago pero hindi masugpo. Delikado. Subalit sa maraming kabataang nahihilig dito, kasama ito sa saya at sarap ng karerang ito. Ngayong gabi, tignan natin ang drag racing. Ako si Mike Enriquez. Ito ang Eyewitness. Wala nang mauso ang daan at sasakyang damakina, kasabay na uso ang karera sa kalsada. Ngayon, ang pagsali at panunood sa mga karerang ito na ang tawag ay drag racing, ang siyang pinagkakabalahan, pinagkakaguluhan at pinagpupuyatan. May kanya-kanyang grupo ang mga sumasali sa drag racing. Mayroon din kanya-kanyang tambayan. Grupo sa grupo ang labanan sa drag racing. Hindi naglalaban-laban sa karera ang magkakagrupo. Minsan, ini-schedule ang karera. Yun ang mga grupo ng mga kotse. Sa ibang grupo, sandali lang po yan, magkakahamunan na kagad. Kahit sa telepono na gusto kang labanan ni ganito. May gusto kang kotse, labas mo. Paghahanda na po yun, set na po nila yung araw, magkina Monday, Tuesday. Kung walang naka-schedule na laban, sama-sama silang pumupunta sa tambayan ng mga karerista sa Green Hills, White Plains, Libis o sa Commonwealth Avenue. Tatambay dito at maghahanap ng makakalaban. Alas 12 ng hating gabi karaniwang nagsisimulang dumating ang mga naghahanap ng karera. Kapag may naghamon, mag-uusap ang pinakalider ng dalawang grupo. Magtitinginan ng makina ng kotse. Titignan ng laki ng makina at mga piyesang pampatulin na nakakabit sa kotse ng dalawang magkakarera. It has a lot to do with the engine din eh. They pop up this guy's engine, yayayain kumarera, then pag nakitang medyo match or kung medyo lamang yung isa, they give out pluses using sukat ng length ng kotse. They check out the engine, titingnan kung nabuksan na, kung anong mga nakalagay sa makina, kung naka-exhaust or what, then sinusukat na lang yon, binibase dun sa kotse yung ipanlalaban nila. Ang laban namin, siyempre, gulangan ho. Kumbaga, secret lang yung lakas ng kotse. Walang silipan. May silipan ho, pero at least hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Hindi namin tinetesting ko yung time trial. Karaniwan na ang paghingi ng plus o partida.
Paano nagkakayari sa bigayan ng partida? Depende sa sa yung displacement ng makina, yung weight ng kotse. Minsan sa gulong, minsan yung depende sa mga karga na. Mas sikat o madalas manalo ang isang kotse, mas malaking partida ang hinihingi ng makakalaban. +1 hanggang +5. Kada plus, kasing haba ng kotse ang bibigay na partida. Matagal ang negosasyon, oras ang binibilang, inaabot ng madaling araw. Kaya lang, madalas, hindi din natutuloy ang laban. Kung minsan lumilipat pa ng ibang lugar para makahanap ng kalaban. Sa gabing ito, 2:00 na wala pang naikakasang karera. Pero marami pa rin nag-uupok-upok at naghihintay-hintay. Tila nakakaamoy ng laban. Kapag may naghamon, muling uulitin ang proseso. Mag-iinspeksyon ng mga kotse at muling magkakaroon ng negosasyon. Kaya nga, dapat kasama yun eh. Bakit kayo beses gaganon, tapos titigil kayo, hindi kayo tumutuloy. Pag umaangat ako, bakit mitigil ka? Bakit ganon? Kasama yun eh. Pare-pare. Amiran tayo. Pare-pare lang naman tayo. Kaya ka, amiran tayo. Di ngayon, tuloy natin yung isa pa. Ganun lang ito talaga. Kapag ayos na ang usapan sa sasakyan, aayusin naman ang pustahang paglalabanan. Depende, merong 250,000 pa, pumupusta sila. Minsan nga, kasing halaga pa ng kotse. Minsan mo kasi inaabot mga pusta natin sa illegal na mga 30, figure na 30,000, 50, hanggang 100, 300,000. hanggang 300. Let's say, marami po kami, hanggang nasa 40 kami. Tapos kakalat na Chip po in. na may laro tayo dito kay ganitong grupo. Magkano sa'yo, magkano ilista natin. Ilista So, yan minsan lahat. mo, may isa sa amin, ako, let's say 10,000 kagad sa akin. Yung ibang kasama ko, 10,000, 10,000, 10,000, minsan 5,000, Kaya maabot 2,000. ng ganong kalaki. May naglilista at kumukolekta ng pusta sa magkabilang kampo. Ang dalawang ito lamang ang mag-uusap tungkol sa pustahan. Girlfriends, pusta. Ay, hindi. raw po Dati. yan. Totoo, naririnig po Unang namin panahon yan. ho, Mga 70s, 80s. talagang yan. babae ang Pero ngayon, wala na hong ganun. Dahil mahal na mahal ho nila yung babae. Hindi na ho pinapakawalan. Nachichismis yun, mga girlfriends, palitan, pero yun, more on lang yun, katuwaan lang. Yung talaga magkakakilala sila. Saka siyempre, hindi natin masabi kung yung girlfriend payag din siya sa ganun, pero chismis lang yun, hindi totoo yun. Kapag areglado na ang pusta, magpapainit na ng makina at gulong ang mga kotseng magkakarera. Mayroon namang tinatawag na support car na susukat ng distansyang 400 metro na magsisilbing starting line at finish line. Handa nang tumakbo upang magkarera. Ngunit kapag talagang minamalas tulad ng gabing ito, hindi mauumpisahan ang karera dahil may pulis. Muling lilipat ng pwesto. Ang hahanapin naman ngayon ang kalsadang maaaring pagdadausan ng karera. Kapag nakakita na ng pwesto, muling susukat ng distansya para sa finish line. May kinatawa ng dalawang maglalabanan sa finish line na magpapatunay kung sino ang talagang nauna. 3 beses magkakarera, unahan sa dalawang panalo. 3 hits, bale best of 3. Tapos kung may pwedeng rules na may pag-usapan na dead hit, yung magkaka-differential sila ng fender, dead hit, ulit-uli yun. Matagal bago maumpisahan ang karera. E tiyempohang walang ibang sasakyang dumadaan. Kung minsan, pinitigil muna ang ibang sasakyang dadaan. Lalong tumatagal kapag may false start o hindi ayos ang pagtakbo ng dalawang kotse. Ang usapan, hanggang hindi nakapaglilipat sa second gear o segunda, baliwala ang takbo, not counted. Minsan, dito nagkakaroon ng pagtatalo kapag hindi pumayag ang isa na false start, ayaw magpatalo. Walang away, walang trouble. Magkakaibigan, kahit pagkatapos sports game talaga. Usually yung may konting alitan, pero it usually ends up talaga kung sino yung talo, nagbabayad din. Kapag mayroon ang nanalo, ulit-uli ang proseso.
hanap uli ng laban at pag-aayos ng pustahan. May pagkakataon din namang hindi nagkakabayaran ng pustahan. Meron din nagkakatakbuhan dyan sa ganyan, lalo na pagka yung natalo, ayaw nilang tanggapin na natalo sila. Gusto nila makita ng gusto yung karga ng kotse yung kalaban. Baka mamaya, ang usapan nila, wala sa usapan yung pinipilit nilang mga setup ng kotse. Kapag natalo, saka lang sila naghahabol. Parang gano'n. Ayaw nilang tanggapin yon. Kaya't inaabot ng umaga ang drag racing sa paghahanap ng kalaban, paghahanap ng lugar na tatakbuhan, at paghihintay ng tiyempo para makatakbo. Ngunit kapag talagang minalas, mahihinto ang karera. Kapag nakatunog na ang mga pulis, yak kanya-kanyang takbuhan na. Sign off na. Oo. Uwi na sa bahay. Alisa. Mahirap mag-init ang ulo ng pulis eh. Oo. Lalo na pag madaling araw eh. Oo. Nare-istorbo yung tulog nila eh. Sukatan ng lakas ng kotse. Sukatan ng lakas ng loob ng karerista. Bakit nagugumo ng isang karerista sa drag racing? Magpapatulo ang eyewitness. Iba magkakabarkada. Ang iba naman, naging magkaibigan dahil sa karera. Iisa ang habol, paghataw sa silinyador. Hindi lamang sa Metro Manila, kung hindi pati sa mga kalapit na probinsya. Karamihan ng mga nawili sa drag racing ay nagsimula sa pagtambay-tambay at pagpapaganda ng stereo ng kanilang mga sasakyan. Before, after ng gimmicks namin, we'd go straight to Libis or White Plains. Nandun naman usually yung mga kotse where everyone parks. Sila nag-ano yun, like around 2 o'clock in the morning, may mga karera na rin. Siguro, influence na rin ng barkada talaga eh. Because everyone started talaga sounds, di ba? Palakasan ng sounds. Then eventually, that faded out. So, nauso talaga karera. Hanggang sa ngayon, medyo naiipit. So, Santa Rosa na or sa Subic sa Clark yung karera. Una, sa Green Hills pa yun eh. Tambay-tambay lang. Tambay, saka set up kami ng sounds. Tapos, nung nagsawa na, yun na, pinasok namin ang drag racing. Marami ding lisensyadong karerista ang nagumpisa sa drag racing sa kalsada. Tulad ng premyadong karerista at sikat na artistang si Jo Marie Iliana. Dumaan din ako dyan when I was medyo bata. Pero alam ko yung dangers. Wala talagang wala kang makukuha maganda eh. Siguro puro aksidente lang malapit sa disgrasya. Bata pa si Jo Marie, pangarap na niyang maging karerista. It's a childhood parang dream, and it's all I wanted to do. Parang before when I was very young, all I wanted to be was kumbaga a race car driver. I never really thought na ganun yung mangyayari, and mabibigyan ng chance mangyayari talaga sa tunay na buhay. Subalit ayon sa kanya, wala siyang makitang dahilan kung bakit dapat mawili ang mga kabataan sa mga iligal na karera. I will never recommend street racing. Total, ang dami na naman nating karera dito eh. And total, lahat naman nung nakakarera sa kali, kotse yung gamit. We have a lot. We have 2 racetracks, and one is in BRC, one is in Subic. And ang dami na rin nating mga class pagdating sa touring car, pagdating sa mga kotse. Meron tayong drag, meron tayong circuit, meron tayong rally, meron tayong mga one-make races, meron tayong mga rallycross, meron tayong slalom. Ang dami. Kumbaga, never ever ko i-recommend na street racing.
Ganito rin ang pananaw ng magkapatid na artista at karerista na sina Tonton Gutierrez at Ramon Christopher. Drag racing, nakasali ako nun sa Green Hills, yung sa White Plains. There was a time nakasubo ako ng ganun. It's not actually a sport, no? Kasi pagka sinabi mong sport na kotse, it has to be legal, it has to be with proper racing gears and safety features, yung ganun. Ngayon, yung kung drag racing lang, walang ano yan walang safety yan di ba? Plus it's illegal, delikado. The legal way is safer. Ma-aksidente, pero you're protected with roll bars and 4-point seat belts, so it's very safe. Helmet, suit. Tulad ng artistang si Jay Manalo, mayroong mahilig lamang makigrupo at nag-aayos ng kotse, subalit hindi sumasali sa mga illegal na karera. Pagka sa mga drag racing, hindi ako tumatakbo Kasi syempre sa iba, alam nila illegal yan, di ba? Pero may legal yan. Yung talento ko bilang tumatakbo sa kotse, pangkalsada lang. Pero kasi, kasama ako sa grupo na to. Sumasama ako sa kanila pag may karera. Ako kasi sa common road ako nagtutulin Kasi pag ganun lang, straight lang na sa drag race kasi, di ba, isang matapos mauna lang doon sa finish line. Okay na yun. Ako kasi mas gusto ko yung gumegewang yung drive ko Yung, let's say, parang sa circuit ang dating. Ako mas gusto ko talaga sa ganun ako nagdadrive. Balit legal o illegal na karerista, pare-pareho ng nararamdaman ng pinagmumulan ng kasiyahan. Siyempre, nananalo. The need for speed. Camaraderie. Speed. Yung maganda sa karera, halimbawa, kasi inuubos mo actually kami mga estudyante, no? Naubos yung mga allowance namin, umaabot lahat sa kotse. Pero yung nagiging fun kasi, yung pinagpaguran mo, yung ginastos mo, nasasatisfy ka sa racetrack pag nanalo ka, yung effort na ginawa mo, parang yung burden nawawala, naging masaya. Siyempre yung speed, yung acceleration ng kotse, mararamdaman mo, yun yung masarap. Hindi nervous ka, pero pag once na pinayak mo na yung gulong, dire-diretso na. Ayun na wala na yung kaba mo. Yung grupo mo mananalo sa ibang grupo. Bali pogi point sa mga grupo yon, sa mga ng racing group. So, ang isa pa sa kasarapan nun, yung makikilala ka sa lahat ng mga nagkangarera. Adrenaline rush, or yung kaba. Merong takot at kaba na hindi mo ma-explain. Parang sa mga ibang na-interview nyo noon, parang mga nagra-rock climbing sa bundok. O kaya Roller coaster. May pagkaganon. Roller There's coaster. a fear of death or danger at the same time. Pag nakaraos ka, Kung nakaraos ka, parang there's a feeling of achievement and victory. Kumaga thrill ho ba na you can ride a fast car, tapos within that 400 meters, you can conquer a few seconds nung oras mo. Yung napapababa mo yung oras mo every time, na-tune mo yung kotse mo, yung thrill ng competition din. may mga nadisgrasya na subalit patuloy pa rin sa pagkarera. Head to. Banggatong bump tong unahan ko. Na-bump to. Hindi naman, okay lang. We're 4 times sa unahan. Tuwing linggo, mayroong tinatawag na Sunday's Big Event o dumadayo ang mga mahihilig sa drag racing sa Omni Aviation Corporation Complex sa dating Clark Air Field sa Pampanga. Binuksan namin itong runway namin. Actually, yung main purpose nitong runway para sa aeroplano. Pero hindi naman ginagamit sa gabi. Kasi yung flight operations namin, pang-araw lang. So, pagdating ng sunset, open na to sa drag racing. 1994 pa daw sila nagsasagawa ng drag racing dito sa paliparan ng eroplano. Subalit ayon kay Miguel Ben Gomez ng Omni Aviation Corporation, wala din silang lisensya para magsagawa ng karera. Kaya ang tawag sa kanila, legal na illegal. At alam nila na dito, walang huli. It's
totally legal. Okay? Ang tawag nila sa karera dito, illegal. Illegal lang kasi hindi sumusunod sa mga official rules ng National Hot Rod Association, International Hot Rod Association. Sila gumagawa ng sariling rules. Hey guys, safety lang. Layunin lamang daw nilang alisin ang mga delikadong illegal na karera sa mga kalsada. At least dito, sa runway namin, sa gabi, walang traffic dito. Kontrolado lahat. Paved siya, walang obstruction. Kung sabihin natin, nawala ng control yung driver, kung lumabas siya sa daan, baka magkararo siya ng kamatis dito sa kanan, sa kabila, kamoting kahoy naman ay araro niya. Clear. It's very, very safe. That's all we want is safety. Marami ang dumadayo dito, maging taga Batangas, Metro Manila, hanggang mga taga Baguio. Kami, taga San Fernando kami, Angeles City. And then may mga ibang kami nakakalaban, mga taga Manila, Baguio, Olongapo, Bulacan, halo-halo na. Dati, ang daming illegal na karera sa Manila. Yun, medyo humihigpit na mga pulis sa Manila. At ang napapansin ko, ang daming kotse na dumarating dito na dati hindi namin nakikita. Malaki din ang inaabot na pustahan. Parehas halos ng patakaran sa mga karera ng kotse sa kamay nila. Yung pinakamababa, 2.5 ganun. Hanggang mga 50 umabot. 50, 80, 100. Minsan, palit kotse pa, ganun. Oh, wala. Walang kanya-kanyang hawak. Kanya-kanya. Honest lahat ng mga kumakarera eh. Kaya lang separate, may sa ibang grupo, gano'n, ano ba yung sa kalaban, may humawak sa kanila, sa amin meron din. Gano'n. Natatandaan ko nung kumakarera pa ako, masarap kasi yung feel na mabilis yung takbo ng kotse. No, nagkakaroon ka ng adrenaline rush. Masarap talaga yung pakiramdam, tapos nag-uupakan kayo sa racetrack. Pero kung gusto mong sabihin sa mga kabataan, kung gusto nila talagang kumarera, dapat kumarera sa isang racetrack. Para lahat ng tapang nila, lahat ng tulin ng kotse nila, doon nila ibibigay. Hindi sa kalye. Dapat money down. Ganon. Ganon na yun. Bigay na yun. Patago-tago. Naghihintay ng tiyempo para makatakbo. Ano ang dahilan at hindi sa lehitimong karera na lang sila sumali? Magpapatuloy ang eyewitness. May nababalitang nadisgrasya. May nababalitang namatay dahil sa drag racing. Meron din namang nananatiling lihim na lamang. Ano ang ginagawa ng mga kinaukulan? Ayon sa Philippine National Police, walang batas na direktang nagbabawal sa street racing o pagkarera sa kalsada. Wala tayong specific na batas hinggil dito sa drag racing. So, yung mga nagda-drag racing, technically speaking, walang dinalabag sa batas? Wala, except itong mga ordinances, kung mayroong mga ordinances na pinalabas yung munisipyo o syudad na nakakasakop dun sa lugar na kung saan nagkakaroon ng drag racing. At sa amin naman, sa aming panig, nagsasampa kami ng mga kaso in violation of Presidential Decree 96. Ito yung naglalagay ka ng mga spare parts or gadgets sa auto na sobra na dun sa normal na kapasidad. Maaari din kasuhan ng mga ito kung walang clearance ang pagpapalit ng makina ng kotse ng mga nagkakarera. Labag ko sa batas yan without any clearance from the Traffic Management Group at ang Land Transportation Office. Aminado din ng PNP na kulang ang kanilang kakayahan at kagamitan. Masyadong mabilis. Hindi naman natin masyadong malaman kung talagang nagbabiolate sila ng speed limit because we don't have that gadget to register whether they are overspeeding or not. Mahihirapan ang mga pulis na habulin at arestuhin ang mabilis na kotseng ginagamit ng mga nagda-drag racing. Nagkaroon na kami ng actual experience dito. Pinatakbo muna namin yung isang pares, saka namin sinundan. Ang aming setback lang dito ay talagang hindi makayang abutan dahil mas mabilis nga yung kanilang sasakyan. So, tinatandaan na lang namin yung mga plaka at sinusulatan kung sino man yung may-ari ng sakyan na yun na to refrain from
indulging into a very dangerous sport which is drag racing. Kaya preventive measure na lamang o tinatangka na lamang nilang bulabugin ang mga ito kapag nagkakaroon ng mga pagtitipon. Kung pipilitin naming habulin yung mga nag-drag racing, baka magkaroon pa ng ibang aksidente dahil talagang ang damdamin nitong mga nagda-drag race na ito, iba, medyo matibay ang dibdib, tinatabi mo na lang, so pupunta ulit sila sa isang lugar, no? Susundan na lang namin yon. Normally kasi ang drag racing starts after 12 midnight and up to 4 to 4:30 in the morning. Ganyan yan. So, patagalan na lang kung sinong mapuyat, talo siya. Kung may drag racing na patago-tago, mayroon din namang may lisensya at pahintulot ng otoridad. Ang Philippine Motor Association ang nagbibigay ng lisensya o pahintulot para magsagawa ng karera. Sila din ang nagbibigay ng kakaibang lisensya para sa mga driver na karerista. When you get the permit, if you're organizing, the first thing that we should always look at is the safety factor. So when we say the safety factor, kailangan natin mangyari is nakuha ko natin lahat yung, let's say, you could meet now the things that we need. Mahigpit ang regulasyon ng Philippine Motor Association na kailangan sa tamang pwesto isagawa ang karera. May barrier o harap na naghihiwalay sa mga nanonood at mga kotseng nagkakarera. Kinakailangang sumunod din sa tinatawag na safety standard ang mga kotse at driver. Kinakailangang mayroong mga safety devices. The illegal drag racing is very dangerous. No? Bakit? You're not in a controlled environment. There's no safety, there's no nothing. Meaning anytime pwedeng... Well, let's say, aksidente, damay-damay kayo lahat. Not like in an legal event. There is safety barriers, there are safety, your cars have roll cage, you have automatic fire extinguishers, you have crash helmets. Tayo, wala, bahala na kayo. Si Nonong Hareglo ang Pangulo ng Philippine Drag Racing Association. Ayon sa kanya, nawawala ang dayaan sa legal na drag racing dahil inuurasan ang takbo ng kotse dito. Computerized ang timer. Tinulungan kami ng Philippine Motor Association. Nagpagamit sa amin ng electronic timing system to ensure fair competition. Kasi lahat electronically timed yan. May mga sensors from the starting line to the finish line. Nababawasan din ang gulangan sa matching o pagpapareha ng kotse. Siguradong parehas ng lakas ng makina ang maglalaban-laban. May kanya-kanyang bracket o division ang magkakapareha. Normal sa Pilipino yung gulangan. Kunyari, parehas kitang may kotse, sasabihin mo, ganito karga ng kotse mo, sasabihin ko, ganito. Pagkatapos ng laban, makina. Pagkatapos ng laban, di naman totoo yung sinasabi mo. Mauwi sa away. Isang Hapon na matagal nang naninirahan sa lungsod ng Angeles ang isa sa nagbuo ng Boat Thunder Dragway Management, ang organisasyon na nagsasagawa ng drag racing 2 beses sa loob ng isang buwan sa loob ng dating Clark Air Force Base sa Pampanga. Gusto namin talagang safety na pala motorsports, mga drag race. Kita mo last month yata, marami accident sa Manila side. Wala dito, wala pa aksidente, safety talaga. Wala gusto namin sa dito. Balik ayon sa mga sumasali sa illegal na drag race, magastos at nasasakal sila sa mahigpit na regulasyon. Bakit hindi na mag-legal? Marami po masyadong restrictions ang government, no, and the other associations or private organizations na nakaka-hinder ng openness or ng creativity ng drag racers. So, normally, kung pinuput mo sila ng leash or tinatali mo sila, mo sa leeg. o kaya linalagyan nyo ng parang boundaries o mga rules, gano'n, natatakot po sila eh. Or sometimes, hindi na lang sila lalabas sa karera. Yung iba ho kasi, usually nahanap lang naman ho na iba, thrill talaga eh. Yung thrill ng competition. At times ho, dun sa legal ho kasi, minsan may payment ka, iniiwasan nila yung mga entrance fee, mga membership fee, marami requirements. Matagal. Parang
iniisip din po nila minsan nagkakaroon daw ng, may terms sila tinatawag, parang politika rin daw. Sa legal, aminin ko na ang prices hindi ganun kaganda, no? May trophies lang, saka konting cash prizes, yung mga sponsors like yung libre mong langis. Pero pag sa illegal, mas mapapadami nyo pa lalo na kung may pustahan. Katumbas naman ito ay pag-iwas sa peligro at disgrasya ayon sa mga legal na karerista. Eh, yun ang pagmamalaki namin. Dahil sa lahat ng mga naggaling illegal na tumakbo sa PDRF, hindi na bumabalik karamihan sa kanila hindi na bumabalik. At yung mga street racers, kahit paano nangingimi sa mga tumatakbo sa PDRF kasi alam nila yung kapasidad ng marunong tumakbo sa legal. Kailangan mo syempre yung mga safety. May safety na ginagamit katulad ng mga helmet, seat belts. Kailangan syempre meron ka nun. Kasi syempre kailangan mahal mo rin yung buhay mo. 17 anyos pa lamang si Jesse ay lumalaban na sa illegal na karera. Ngayon, mga legal na karera na lamang ang kanyang sinasalihan. Parang wala kasing achievement pag illegal. So kung pag sa legal, syempre may mga trophy, may awards. Ang magkapatid namang Edward at Mark ay sinubukang sumali sa legal na karera. Subalit, muling bumalik sa mga illegal na karera. Sa legal kasi, kontrolado ka nila eh. Kailangan, itong time na to, tatawagin ka na, takbo ka na. Hindi ka tulad sa illegal. Kasi sa legal, pag natalo ka, wala ka na eh. Yung buong araw na yun, wala na. Hindi ka tulad sa illegal. Pag natalo ka, bawi ka. Para sa Presidential Advisor on Sports na si Richard Gomez, kawalan ng karerahan o pwesto ang nagtutulak sa mga kabataan upang pagawin sa mga illegal na karera. Ang isang problema dyan dahil wala talagang venue for racing. No? Karamihan ng mga ino-organize dati na mga karera, ginagawa lang sa mga bagong subdivision. But then after a while, hindi na sila nakakapag-organize ng karera. So, yung mga kabataan, dahil may pera yung mga magulang nila, at sila rin mismo may mga allowance, dinadagdag sa pagpapalakas sa makina ng kotse. May standby sa Green Hills, o kaya sa bandang White Plains or bandang Fairview. Doon sila nagkakarera. Ayon sa kanya, na kailangang suportahan at palakasin ng motorsport upang mawala ang mga nag-iiligal na karera. Siguro magandang gumawa ng isang proyekto na karera ng drag racing pagkatapos na ng mga gulo sa mga fuel hike, sa mga increase ng presyo. Siguro pag na-stabilize na yung problema na yun, pag medyo bumaba na ulit yung presyo ng langis, then pag okay na yung mga oil companies and they're willing to sponsor, then we can start working on organized races. Sa pananaw ng presidente ng Philippine Drag Racing Association, hindi na mawawala ang mga illegal na drag racing kahit na ang mga ito ay higpitan. Hindi rin mawawala yun. Miski sa Amerika na matindi ang kampanya dyan. Miski sa Europe. Bakit? Ando doon pa rin. Ewan ko, normal siguro sa tao yun. Should be the effort of the police. Alam nila yan, di ba? Alam mo nila yan. Nagagalaw niyo ba ho yung anak ng Anak ng? Palagyan natin, congressman. Or anak kunyari ng matataas na tao. So far, sa lahat ng aming mga ginawang campaign dito, magalang naman yung kanilang pagsagot din. Sige po, ganyan. Nakikiusap din kami sa kanila. Hindi lahat maaaring sumali sa karera. Unang tanong, may tiyaga ka ba? Mas importanteng tanong, may gagastusin ka ba? Magpapatuloy ang eyewitness. May kasabihan, ang pagkakaiba raw ng bata at matanda ay ang presyo at uri ng kanilang kasiyahan. Pero sa drag racing, bata man o matanda, pag nahilig sa karera, pare-pareho ng ginagasta, pare-pareho ang hinahabol ng bawat may-ari ng sasakyan. Bilis at forma. Karamihan sa mga nahihilig sa drag racing ay mga kabataan na nagmula sa mga mapeperang pamilya. Yung konting, konting tanong na sa magulang nila, ganon. Penging pera, ng ganito, konting
Pero madalas na nauuwi na sa palakas na ng makina yung hinihingi nila, hindi na sa accessories. Malaki ang ginagastos sa pag-aayos ng kotseng para maikarera. Kasi yung Honda hatchback na second hand, nagpe-presyo lang siya ng, let's say, hanggang 200 to 215. Pero pag na-set up, umabot ng 1 million na kagad. Yung 200, 215 Base price ng kotse. Dahil sa laman sa loob, accessories. All original. If you want a good conservative race car, you have to spend at least mga 100,000 pesos. Conservative pa yun. Conservative. Pero kung medyo... Ilang seconds sa mararating mo ron? Kung sa quarter... 11 seconds ka ba ron? Hindi naman ho. Maybe yung quarter mile ninyo makaka-menos ng half second or 1 second lang. Sa makina pa lamang, 100,000 na ang gasto. Karaniwan ang umaabot ng 50,000 hanggang 200,000. May nagpapalit ng mga pyesa ng makina. Mayroon din namang pinapalitan ng buong makina upang makuha ang gustong tulin. Depending on what power, kung anong gusto niyong power. So, like for example, you want this 350 horsepower. Basically, aabot ka ng mga 200,000. Ito ngayon ang nauuso, ang tinatawag na turbocharging. Sa halagang 100,000 piso, madodoble ang lakas ng makina mo. Whatever is the power, kung ilang PSI ang boost niya, double. Double yung basic power ng engine. Yun yung kagandahan sa turbo. Pero pag hindi mo siya kailangan, normal driving lang siya. Pero pagka kailangan mo siya, just step on the accelerator, tuloy-tuloy na siya. Hindi lamang makina ang kailangang palakasin, maging ang preno. Mas mabilis yung yung stopping power dahil cross-gel siya, mas malamig yung preno. Efficient niya yung plus 25% ng stock braking power. Mula shock absorber hanggang upuan, ang halaga ng mga piyesang ikinakabit ng nagda-drag racing halos 10 doble ng ordinaryong piyesa. Ang muffler, depende rin po sa brand. Meron tayong tinatawag na spoon. May mga full kit po yan. Hindi po full kit. Nakikita po natin na tambucho. Iba pa ho ang presyo niyan at saka iba ho yung hanggang headers. Iba rin po ang presyo niyan. So magkano yung bawa yung mismong kwan lang yan? Yung dulo lang mismo. Umabot po 10 hanggang 15,000 po. 10 to 15,000. Brand new. Pagka po full kit, umabot na ng 30 hanggang 35. Madadagdag lang po yung ganyan. Hanggang headers, hanggang headers po. Ito yung tinatawag na carbon fiber hood. It's like fiberglass, pero ang bigat niya is less than 1/3 the weight of metal. So, parang papel na lang po yung bigat niya. And this thing, umaabot po ng 40,000 pesos. 40,000, ito lang hood. Tapos if you buy yung ordinary hood ng Honda, yung bakal, umaabot lang ho ng mga 3,000 lang. Kaya madalas ang halaga ng kotse nadodoble. At kung talagang susundin ang luho, wala nang katapusan ang paggasta. Maraming type of speed improvement parts. Like, for example, nagastos nila 700 and then bumili pa sila ng ibang pyesa. Gastos pa. Hindi mura kasi yung mga pyesa. So, walang katapusan pag susundin mo yung gusto mo. Maging sound system o stereo at radyo, 100,000 ang halaga. Meron pa may TV at DCD sa loob ng kotse. Talagang gusto ko formang karera lang. Kaya lang parang sayang ho eh. Kasi parang gusto ko yung pwede ring sakyan ng mga barkada ko na pwedeng pang gimmick, pang chicks din. At least decente ho, tignan, hindi yung mukhang pang karera lang. Hindi lamang sa pera magastos, maging sa oras. Minsan, halos paghapon mo nang aayusin, lilinisin at sasakyan ang kotse. Parang girlfriend na nila. Ilang oras o ganong oras ang ginugugol mo sa coaching to araw-araw? Pagka yung talaga, yung pinakamatagal ko ho, minsan umabot ako ng mga 10 hours eh. 10 hours? Isang araw lang yan ha? Minsan pagka wala, minsan pag wala akong magawa, talagang kotse, linis, kahit mismong maliit na butas ng kotse, lilinisin ko ng cotton buds. Tapos
kung ano nung kalikot. Kaya daddy ko binibilan ako ng complete tools talaga para sa kotse. Kasi alam niya. Mahal mo ang kotse mo? Siyempre, oh. Mo. Sabi nga, mahal ko yung kotse ko. Nag-sales nga yung girlfriend ko niya. Aminado naman ng iba na maging ang kanilang pag-aaral na apektuhan na. Medyo rin ho. Kaya lang ho. Kasi minsan, pagka may school kinabukasan, minsan may test kami, may assignment. Pag may kailangan ho akong gawin dito sa kotse, minsan yung oras ko na iipon dito sa kotse. Subalit para sa kanila, iba ang pakiramdam kapag ang kotse mo husto at maganda ang forma. Ang philosophy ng mga enthusiasts o mga drag racers na yan, if you look good or if you look fast, you feel fast palagi. Parang iba ka sa ibang kotse, di ba? Siyempre, ang daming kotse dito. And then, parang iba ka. Hindi ka ordinary. Tipid-tipid sa allowance, tas yung mga naiipon, minsan pag, di nakakaipon, lumagpas na rin ng 100 eh. Accessories lang naman. Hobbies ko to, parang ito na lang yung gusto kong gawin. Parang hindi naman akong umiinom, hindi na ako nag-giyos, hindi ako nagda-drugs or wala nang ibang gimmick, kundi kotse na lang. Subalit, ano nga ba ang pakiramdam ng pagsakay sa kotseng pangarera? Sige nga. Kaya ba pa to? Pwede ba to? Kung ganito ring pagsisikap, ganitong pagpupunyagi, ganito ring pagkakahilig at lakas ng loob ang inuukol sa pagsasaayos ng ating bansa, saan na kaya nakarating ang Pilipinas? Magpapatuloy ang Eyewitness. Sa drag racing, hindi lamang kotse ang nagkakarera. Kasamang humahabol dito ang kakayahan ng ating pulisya. Naiiwan ang kagustuhan ng ating mga lider na isaayos ang isang napakasimpleng problema. Tila mabagal naman ang andar ng kasagutan na dapat ibigay ng mga kinaukulan. Sa Pilipinas, hindi katakatakang ugong at usok lamang ang ating hinihintay. Ito ang tanong. Dapat bang pigilin at ipreno ito, pabayaan at magbingi-bigian sa arangkada nito, o iliko at bigyan ng tamang pwesto? Para sa Eyewitness, ako si Mike Enriquez.